Ako po si kapatid na Marlon J. Malyari, nakatala po rito sa lokal ng Bangal, distrito po ng Zambales South. Ang aking pong tungkulin ay nasa SCAN po ako. Ang po ay nakatapos ng BS Criminology, Licensed Criminologist. At kasalukuyan po nasa SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority ng Law Enforcement Department. At ako rin po ang officer in charge ng Port Sentinel Branch. Ako po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. At ang madalas naman po namin ginagawa noon, yung pagpoprosesyon, pagpaparada ng mga santo. At kami rin po ay madalas sa simbahan upang maging katuwang paglilinis sa kapaligiran ng simbahan. Nakilala ko po yung Iglesia ni Cristo sa mga kaibigan ko na madalas kumakasama sa paglalaro ng basketball. Isang araw, after namin maglaro, inanyahan nila ako na sumama sa isang bahay na may parang pagdodoktrina at akin naman po sila napaunlakan. Napakaayos, napakaganda at may kaayusan talaga. Makikita mo ang mga nandoon, mga kapatid na kumbaga may harmony. Nakita ko doon. At the same time, yung mga ibang nanyahan nila, hiwalay pa rin ang upuan. Doon pa lang, makikita mo na may kaayusan talaga. Doon pa lang sa tahanan na yon ng pamamahayag o pagdodoktrina. Ang akin napansin doon yung isang ministro na Biblia talagang pinagbabatayan niya. Biblia talaga. Wala akong nakita na anuman narinig na kuro-kuro o sabi-sabi, kundi lahat ng sinasabi niya, binibigkas niya, ay galing sa Biblia. Naging maganda po ang impression ng pagkilala ko sa Iglesia. Pero wala pa po sa isipan ko na maging kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Sa patuloy na pag-aanyaya ng mga kaibigan ko, mga kababata ko, na kasama ko sa basketball, nakinig muna ako. Nakinig. Until such time, may pamamaraan pala ang pagtawag ng Diyos. Babagitin ko ba yung mag-uusig kami noon? May mga kapatid noon, dumadaan sila. Kulang na nga lang, saktan namin sila. Nandun yung pagmumura, kung paano namin sila laitin. Pero never ko nakita yung galit sa kanila. Hindi nila kami pinapansin. Ano turo rito sa iglesia? Bakit ganun sila? Kumbaba. Samantalang wala naman na silang ginagawang masama. Pero kami, mga kabataan noon na maluloko, galit na galit kami sa kanila. Yun po yung mga pag-uusig na nagawa namin noon sa iglesia. Dumating po sa sandaling yun na inanyahan po ako na pumunta sa mismong kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. Ang tatandaan ko na napakinggan na teksto ng ministro, ikumpisal mo sa Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Hindi katulad sa kinagisnan kong pagtuturo na dumaan pa ako sa tao, sa pari, upang siya magsabi sa Ama na hihingi ako ng tawad. Yun po ang nag-udyok sa akin na umanib sa Iglesia ni Cristo. At naunawa ko po sa panahon ng aking pagdodoktrina sa ako dinoktrinahan na ang paglilinis sa isang tao ay ang dugo ni Cristo. Na kailangan umanib ka sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon, mapasama ka sa mga idiligtas sa pagdating ng araw ng paghuhukom. July 27, 1991, nung ako po yung mabautismuhan, doon ko naranasan na ako'y pinatawag talaga ng lubusan ng Panginoon Diyos. May mga tao pa rin na umuusig sa Iglesia ni Cristo. Na ako rin ay dating manguusig na Iglesia ni Cristo. Akin kayong inanyahan, in-invite namin kayo. Makinig, magsuri, tingnan kung ano talaga ang tunay na Iglesia ni Cristo.
Napakabuti ng Iglesia ni Cristo. Wala tayong dapat sabihin ng masama laban sa Iglesia. Subukan nyo lang. Lahat naman mag-umpisa yan sa pakikinig. Magsuri kayo. Hindi naman na porket pumasok kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo, nakinig kayo ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Makinig lang po kayo. Magsuri. Upang sa gunon, makilala nyo po ng gusto ang Iglesia ni Cristo. Bilang isang ama ng sambahayan, maninindigan ako hanggang sa wakas. Wakas man ang akin ng kamatayan, o wakas ng sanlibutan. Maninindigan kami, ako at ang aking sambahayan, magiging Iglesia ni Cristo.